nag-aaral nitong matandang tipan na propeta na si Isaiah, parang naaangkop sa kasalukuyan natin na kalagayan. Kanina lamang ay pinanalangin natin ang mga iba't ibang bahagi ng mundo, iba't ibang bansa, at ang kanilang mga pinagdadaanan. At gayon din, ipinanalangin natin ang ating bansa. Dahil sa atin ding mga kasalukuyan na pinagdadaanan. Ang tanong ay, maaari ba natin makonekta itong pag-aaral na ito sa ating section ngayon ng chapter 3, ito ang ating punto ng pag-aaral ng Isaias, simula talatang 1 hanggang talatang 15, maaari ba nating maikonekta ito sa ating kapanahunan, sa ating bansa? Kuminsan, dahil ang nagsasabi ay hindi, dahil ang patungkol sa katuruan na ito ay ang panahon ni Prophet Isaiah at ang kanyang tinutukoy dito ay ang Jerusalem o galing sa lahi o nagsimula ito sa tribo ni Juda. Kaya ito ay para sa Jerusalem lamang at ito ay hindi para sa ibang bansa o kaya tayo ay mga Pilipino at nasa Pilipinas, hindi natin ito maiko-connect sa ating bansa. Alam niyo mga kapatid, totoong ang sulat at propesiya ni Isaiah ay para sa Jerusalem, ngunit sa ating tinatawag na application o pagtulay ng mga katuruan, ay meron din tayong makikita na mahalaga na sinasabi nitong ating pag-aaralan. Ang aking teksto sa umagang ito ay makikita sa Isaiah chapter 3, verses 1 to 15. Hear the word of God. For behold, the Lord God of hosts is taking away from Jerusalem and from Judah support and supply, all support of bread and all support of water, the mighty man and the soldier, the judge and the prophet, the diviner and the elder, the captain of 50 and the man of rank, the counselor and the skillful magician, and the expert in charms. And I will make boys their princes, and infants shall rule over them, and the people will oppress one another, everyone his fellow, and everyone his neighbor. The youth will be insolent to the elder, and the despised to the honorable. For a man will take hold of his brother in the house of his father, saying, You have a cloak? You shall be our leader. And this heap of ruins shall be under your rule. In that day he will speak out, saying, I will not be a healer. In my house there is neither bread nor cloak. You shall not make me leader of the people. For Jerusalem has stumbled, and Judah has fallen, because their speech and their deeds are against the Lord, defying his glorious presence. For the look on their faces bears witness against them. They proclaim their sin like Sodom. They do not hide it. Woe to them! For they have brought evil on themselves. Tell the righteous that it shall be well with them, for they shall eat the fruit of their deeds. Woe to the wicked! It shall be ill with them. For what his hands have dealt out shall be done to him. My people, infants are their oppressors, and women rule over them. O my people, your guides mislead you, and they have swallowed up the course of your paths. The Lord has taken his place to contend.
He stands to judge peoples. The Lord will enter into judgment with the elders and princes of his people. It is you who have devoured the vineyard. The spoil of the poor is in your houses. What do you mean by crushing my people? By grinding the face of the poor, declares the Lord God of hosts. This is your word, your holy word, God, our Lord. And only you can give us the meaning of the passages we have read. We pray, prepare our hearts, prepare our minds, open our hearts, open our minds, that we may see and understand the blessing and the warnings that you have given the people of Judah and Jerusalem. And through the ministry of the Holy Spirit, may these passages give us application as we connect these passages here and now in our present lives. And we ask this, Father, in Christ's name. Amen. Lantad na lantad at hayag na hayag ang bracket nito. Lagi kong itinuturo sa atin para makuha natin yung context. Kung minsan meron tayong tinatawag na bookends. Alam niyo yung bookends kung minsan kung kayo may library, naglalagay kayo rito ng isa at naglalagay kayo rito ng isa para hindi bumagsak yung mga libro. At kadalasan sa mga tinatawag nating bookends, ay tingnan natin yung unang mga salita at pagkatapos ay naulit-uli doon sa may bandang huling salita. For instance, sa verse 1 ay nandong, for behold. Alam niyo, yung salitang behold na yan ay hindi lamang yan na inuunawa o binabasa na simple lamang. Kumbaga, ito ay mayroong trompetang panawagan ng salitang ito. For behold, the Lord God of hosts. Nandoon kagad na ito ay gawa ng the Lord God of hosts. At pagdating sa verse 15, kaya ako sinasabing bookend, ay dahil nandoon sa bandang huli ng talatang 15, declares the Lord God of hosts. Kaya ito ay kilos at gawa ng Diyos sa Huda at sa Jerusalem. At ang unang mapapansin natin sa talatang 1 ay ang pagtanggal ng Diyos ng support and supply. At ano yung support and supply na yon? Tatanggalin ng Diyos ang kanilang tinapay, the support of bread. At tatanggalin din ng Diyos pati ang kanilang inumin, ang kanilang tubig. Hindi lamang inumin, kundi ito ay isang mahalagang bagay sa buhay ng mga tao. Ako tatanungin nyo, mas pipiliin ko ng mawalan tayo ng kuryente ng mahaba kaysa mawalan ng tubig ng mahaba. Kaya kuminsan nagre-reklamo tayo na pag walang kuryente, mainit, pero ano kaya kapag wala tayong supply ng tubig? Natandaan ba ninyo 4 years ago na nagkaroon tayo ng rationing o nawawalan tayo ng tubig ng mahabang oras, panahon, kalahating araw kuminsan, wala tayong supply ng tubig. Natandaan ba ninyo na naging front page sa isang broadsheet, sa isang mga dyaryong kilala, front page na merong larawan na ang mga tao ay nag-uunahan na may dala silang mga balde at sinasalok nila ang tubig sa swimming pool nila. Ito ay isang condominium na malaki, walang tubig sa kanila, kung kaya't sila ay nagmamadali at unahan at sikuan, may kuryente, may elevator, walang tubig. At dito nagsalita ang dating Pangulo ng warning sa mga concessionaires natin sa tubig.
Kaya isipin ninyo, itong babala na ito, that the Lord is going to take away from Jerusalem and from Judah support and supply. Ipinapakita rito ni Prophet Isaiah na ang gagawa nito ay ang Diyos. Ang mawawala sa kanila ay yung kanilang pangunahing pangangailangan. At dito nakasandal ang mga Hudyo, ang mga Israelita, dahil marami silang supply ng tinapay, ng pagkain, at marami silang supply ng inumin, at ito ang tatanggalin ng Diyos. Bakit kaya? Ang pamagat ng aking sermon ay when people trusted in men apart from God, when people trusted in men apart from God, ito ang mangyayari. Kapag ka ang tao na ang ating itinataas, kapag ka inilalagak na natin ang ating pag-asa sa tao ng lihis sa Diyos, ito ang mangyayari. Hindi lamang yan para sa mga Israelita, ito ay para sa lahat. Kanino kayo nakasandal ng inyong pag-asa? Kanino nyo inilalagak ang inyong kinabukasan? Ang iba, ang kanilang pag-asa ay sa kanilang angking pinaghirapang talino at eksperyensya ng trabaho. Madalas yung marinig yan sa mga magulang, anak, mag-aral kang mabuti, huwag kang tatamad-tamad, huwag mong gayahin yung mga tambay na mga batang laging nasa kalye at naglalaro. At kuminsan may mga magulang na may oras lamang ang inyong internet time dahil yan ay para sa iyong kinabukasan. Inilalagay sa isipan ng mga bata, ang kinabukasan ko ay yung talino ko, yung aking galing at yung aking eksperyensya. Kaya nang sila'y nagtrabaho na, ang kanilang kalakasan, ang kanilang pag-asa at tinatayuan ay ang kanilang sariling galing nang hiwalay sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, minsan sa mga estudyante ay kailangan kong mag-aral, kailangan kong mag-review dahil meron kaming examination o meron kaming mahalagang tatayo kami sa harapan ng aming mga guro. Kaya absent muna ako ng Lord's Day. Marami sa mga nagtatrabaho ay naroon ang kanilang pinipiling trabaho na hindi pinag-uusapan ang araw ng Panginoon, ang Lord's Day. Basta malaki ang sweldo, kahit linggo, okay lang yan. Dahil ang pinag-uusapan ay ang aking sukatan, ang aking stabilidad ay ang sweldo. Alam nyo, kuminsan talagang sinasabi natin na ang hirap nang kumuha ng trabahong walang linggo. Totoo. Dahil ang mundong ito, ang sistema ng mundong ito, kung hindi natin napapansin, ay anti-God. Simula pa ng nilikha ng Diyos, ang langit at lupa, mayroon ng isang araw na ibinigay at itinuturo sa atin ng Diyos na ihiwalay natin. At ito ay araw ng pagsamba natin sa Diyos. Nasa Genesis pa lamang yan. 6 days, the Lord God created the heavens and the earth. At pagkatapos, on the 7th day, napansin ba ninyo, 6 na araw. Sa iyo yan. Pero itong araw na ito ay sa Diyos. Hindi nagbago. Pag binasa natin ang 10 Commandments na binigay ng Diyos sa Mount Sinai, nandun din ang 6 na araw. Pero ano ang stabilidad ng tao ngayon? Pera. Magtrabaho ka ng linggo ay ilang percent? 200%, 300% pay, sayang. Ang tao, ang kanilang stabilidad ay doon sa nakikita. Ang Diyos, paano mo makikita? Salita lamang ng Diyos ito. Mabuti na yung
hawak kaysa doon sa naghihintay ng pangako ng Diyos. Si Tomas, kaya tinawag na Tomas na nagdududa kasi siya ay to see is to believe. Makita ko muna. At kapag tayo ay natapatan ng mga material na pagpapala sa spiritual na pangako ng Diyos, anong pipiliin ng pangkaraniwang tao? Pera. Tsaka ka nilang gagawa ng excuse at dahilan na biblikal na sabihin mong, ngunit dito, sa ating pag-aaral, ay ipinaliwanag ng Diyos na kanyang tatanggalin ang supply at pagkatapos ay makikita natin hindi lamang ang supply ng pagkain at tubig, kundi even the mighty man and the soldier, the judge and the prophet, the elder, the captain of 50, the man of rank, the counselor, tatanggalin niyang lahat ito. At pagkatapos, ang ipapalit niya sa Judah at sa Jerusalem ay mga bata. I will make boys their princes. Mga sanggol. An infant shall rule over them. At ito ang makikitang bunga ng mga sanggol at mga batang mamumuno. There will be oppression. Ang mga youth will be insolent to the elder. At pagkatapos sa verse 6, a man will take hold of his brother. At sabi niya, meron ka namang balabal yung parang hari. Pwede ka nang mamuno. At kung titignan natin, ang sinasabi dito sa talatang ito, may kaguluhan at magkakaroon ng kaguluhan ang Judah o ang Jerusalem. Dahil sa kaguluhan at bigat ng problema, kahit sino na lang ay kanilang pipiliin na mamuno sa kanila. Kahit sino na lamang. Nakita ko. Maaaring kuminsan natin tumatakbo tayo araw-araw sa ating buhay. Pero nakita ko sa karanasan ng Jerusalem, ng bayang Israel, kung paano ang Diyos ay magbigay ng hatol sa bansang ito. At ang pamamaraan ng Diyos para parusahan o hatulan ang bansang ito ay maglalagay sila ng leader na bata isip, corrupt ang isip, at maglalagay sila ng mga leader na hindi marunong magpatakbo ng kanyang sinasakupan. Walang direksyon. Dahil walang Diyos na sinasamba. Na totoong Diyos. At ang kasaysayan ng Israelita ay ang totoong Diyos na nagligtas sa kanila. Ang aking binasang mga talata, mga kapatid, ay makikita natin ganitong mangyayari when people trust in human greatness, when people trust in social status, when people trust in political leaders, military strength, and even wealth and influence, instead of trusting the Lord, ito ang mangyayari. At ito ang nangyari sa Judah at Jerusalem. Ito ay propesiya. Ang mga Israelita, ang mga Hudyo ay nag-e-enjoy pa ng supply ng bread and water.
Pero dahil sila'y bibigyan ng Diyos ng parusa, ito ang mangyayari. And so God removes the supports people depended on. Karamihan sa ating mga kababayan, ano ba ang kanilang sukatan ng buhay at kagalakan? Nung narinig ko nung panahon ng aking nanay at tatay ay meron pa tayong bigas, puno pa yung bigasan. Pagka kumahayod ka at narinig mo na yung tunog ilalim o lata o kahoy, anuman ang inyong lagay na bigasan, ay ito na yung nagmamaktol na at natatakot na. Wala ng bigas. Ngunit dito ay makita natin sinabi ng Diyos ni Isaiah that the Lord will take away support and supply. At ang support and supply ay ang tinapay, pagkain, tubig, mighty men, judges, prophets, elders, captains, counselors, and even skilled leaders. Ibig sabihin, ito ang sinusunod. At ito ang itinataas. At ito ang kulang na lamang sambahin ng mga Hudyo ng kapanahonang yun. They were leaning on human structures rather than on God. Naalala ko yung aming anak na nag-aaral pa. Ang feeling namin, mas mahal nung anak namin yung teacher niya kaysa sa amin. Kasi pag sinabi ng teacher, agad-agad ginagawa. Pag sinabi namin, antay muna. Alam niyo yun, yung mga anak anak, tulungan mo naman kaming, linisin mo naman yung kwarto mo, kahit kwarto mo na lamang, mamaya na, di ba? Pagka nagsabi ang teacher, tayo agad, parang sundalo, attention! Kaya sabi ko nga kay Eve, parang mas obedient siya kaysa sa teacher, kaysa sa atin. Sinabi na nga ng TV at ng balita, walang pasok, umiiyak pa yun. Papasok daw siya. In-announce na nga ng mayor, in-announce na sa radyo, sa TV, dahil may bagyo. Papasok daw siya. Tanong namin, bakit? Baka magalit si ma'am, si teacher. Nakita ba natin na ito ang problema ng Huda at ng Jerusalem? Dapat natin makita, mga kapatid, that great men, gaano mang kagaling itong mga ito, cannot save a sinful nation. Maring hangaan natin ang ating mga leaders dahil magaling. But they could not rescue us from the judgment of God. Maring tayo ay nasa isang bansang mayaman at sinasabi natin dahil ang leader ng ating bansa ay magaling. Pero kung tayo namumuhay ng taliwas sa kalooban ng Diyos, hindi tayo maliligtas nito sa judgment ng Panginoon. Ang problema nitong Huda na ito is not of political weakness. It was spiritual rebellion. Ang pagtalikod sa Diyos. Sinabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng leader na bata. Bibigyan ko kayo ng leader na isip bata. Infants, ang magro-rule sa inyo. Well, hindi naman ibig sabihin literal na talagang bata. Pero alam natin that when leadership collapses, it's because they reject God. Alam
Alam niyo, lagi natin sinasabing ipanalangin natin ang pamunuan sapagkat lahat ng pamunuan ay inilagay at inordinahan ng Diyos. And we as Christians, it is our duty ipanalangin ang ating pamunuan. Bakit kailangan natin ipanalangin ang ating mga pamunuan? Kasi sila ang magdadala sa atin ng ating pag-unlad o ng ating kinabukasan. Pag-isip bata ang ating leader, dadalhin tayo niyan saan? That's why we need to pray for them. Mapapansin nyo sa may talatang 4 hanggang talatang 7, may confusion na ang mga Huda. Why? It's because of immature or unqualified people ruling. Kaya may social disorder. At ayaw na ng responsibilidad ng mga leaders. Nakita ba ninyo, there is a man na pupunta sa bahay, nakita niya yung kanyang kapatid na bata, meron ka bang balabal na parang hari? Pwede na. Ikaw na ang gagawin naming hari. Ayaw ng bata. Dahil wala akong makain. Gutom tayo, ba't niyo ako gagawing pinuno? And the clear message of Isaiah is that when society turns away from God, even the leadership, the government, o yung pamunuan becomes unstable. Ang isang mahalagang punto dito ay yung walang takot sa Diyos, ungodliness. Eventually, alam niyo, kung ang pamunuan natin ay walang takot sa Diyos. Well, of course, dito kay Isaiah, ang sinasabi ng mga propeta, ang Diyos ang ating tagapagligtas. Inilabas tayo sa Ehipto, sa kamay ng Paraon. Siya ang ating Diyos. Ang ating scripture reading ay pagpapakita ng banggaan ng Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo at ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Bakit ba si Paraon early in the morning nandun sa Nile River? Bakit ba meron tayong mga palaka? Bakit ba kanina sa ating scripture reading ay meron tayong mga nuts o kaya ano yung tawag sa Tagalog nun ay kuto? Dahil yun ang mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga Egyptians. Napakaraming Diyos-Diyosan ng Egypt. At yung plagues na yun, na makikita natin na naranasan nila, ay ang kanilang mga sinasamba. Nile River ay sinasamba nila. Ina-attribute nila na ito, nagbibigay sa amin ng kabuhayan at naging dugo. O kulay dugo. At nangamatay ang lahat ng mga isda doon. Ipinakikita ng Diyos ni Moises na wala yan kung ipapantay sa akin. At itong naranasan ng Israel. And yet, pagtapos ng mahabang panahon ng biyaya, blessings, sila ay tumalikod sa Diyos. At sa verse 9, makikita natin, for the look on their faces bears witness against them. They proclaim their sin like Sodom. Ano ba ang Sodom and Gomorrah? Anong kasalanan ba ang makikita natin na iginagawa o pinapractice na o pamumuhay na ng mga tao sa Sodom at Gomorrah? Homosexuality, kabaklaan at katomboyan. Lalaki sa lalaki, babae sa babae na ang nagsisiping. Hindi lang yan ngayon na may Pride Month tayo, kundi noon pa man ay naroon na ang mga practices na yon. Sinunog sila ng Diyos. Tinupok sila ng Diyos ng apoy. Mga kapatid, kung mayroon tayong mga mahal sa buhay na ganito ang kanilang pag-uugali, ay sabihin natin sa kanila, hindi dahil ikaw ay humihinga at nakakaraos at parang magtatagumpay ka pa sa buhay mo, ay okay ka na. May araw ng paghuhukom. There will be a day of judgment sa mga taong gumagawa ng mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ang kasalanan nila ay wala nang kahihiyan.
Hindi ko alam kung tapos na yung Pride Month natin. Pero nung kami nasa isang mayamang bansa, meron silang Pride Month, at talagang, kung ikaw ay Pilipino, luluwa ang mata mo dahil meron silang marcha at bisikleta, walang damit. Ano yun? Ay, sama-sama yon ng mga bakla at ng mga tomboy. Walang damit. Ba't namin kinahihiya ang aming katawan? Their sin was like Sodom. They did not hide it. This means their rebellion has become public. They become proud people, unashamed. Kapag ang ating bansa, tulad nitong bansa na ito ng mga Israelita, kapag wala na silang hiya sa kasalanan, napakapanganib nito. Kung ipinagdiriwang pa nila ang kanilang kasalanan, when they celebrate their sins, sa harapan. Paano tayo na mga anak ng Diyos? Sa mundong ito, na meron ng laya, wala pa nga tayo nitong 3 toilet sa mga malls. Yung toilet ng panlalaki at toilet ng pambabae. Kasi muntik na ako mapasok doon. Pangatlo ay yung third gender. All third. O nga, kasi merong first gender, second gender at pangatlo. Ganun kayaman ang bansa at binibigyan talaga. Ini-imagine ko, paano kaya yung toilet bowl dyan? May urinal ba yun? O toilet bowl? O papaano? Paano tayo ng mga Kristiyano? Anong gagawin natin? Pakinggan natin ang pangako ng Diyos. Tell, sa verse 10, tell the righteous that it shall be well with them. For they shall eat the fruit of their deeds. Sa dilim at sa walang kahihiyan sa paggawa ng kasalanan ng mga taong walang paggalang sa Diyos, apektado tayo. Pero ito ang sinasabi ng Diyos, it shall be well with them. Alam niyo, kapag hinatulan ng Diyos ang isang bansa, kasama tayo doon. At sinasabi ng Diyos sa ating panahon ngayon, even when nation is under judgment, God sees His faithful people. God will never forget those who fear Him. Ngunit, may babala ang Diyos sa mga wicked sa verse 11. Woe to the wicked! It shall be ill with them. For what his hands have dealt out shall be done to him. Kung bakit patuloy pa rin ginagawa ng mga taong ito na walang galang at takot sa Diyos? Kasi hindi nila agad-agad nararanasan ang judgment ng Diyos. Pero hindi dahil din nila nararanasan ang hatol ng Diyos, ay hindi ibig sabihin pumikit na ang Diyos sa kanilang ginagawa. Woe! Woe to the wicked! It shall be ill with them. Mararanasan nyo yan. Alam niyo ba kung kailan naranasan ito ng bayang Israel? Ng Jerusalem?
nang pumasok si Nebuchadnezzar. Ayun, talagang grabe ang kanilang naranasan. Pero prior to that, meron ng mga Assyrian attack, mga panakaw-nakaw na kahirapan. Pero nung sila ay nilusob ng Babylonia, ay itong mga ito ay nangyari sa kanila. May kahabaan pa ng panahon. Pero ito'y nangyari. Kaya't sa mga talatang ito, tayo ay tinuturuan na wag nating ilagak ang ating confidence sa influential people. Ay, sa panahon natin, influential people, trabaho mo. Siguro marahil. Lalo na kung ang trabaho mo is talagang they're paying you good. Alam niyo, kapag ikaw ay nakakuha ng trabahong napakataas ng sweldo, ayaw mong mawala dyan. Kaya pag sinabi ng management o ng iyong kumpanya, lundag, yuko, kaliwa, kanan, gagawin mo yan. Ayaw mo kasing matanggal ka sa trabahong na mayroong malaking sweldo. And so this teaching warns us not to put ultimate confidence. Siguro yun yung word natin, ultimate confidence in influential people, in government, wealth, skill, or status. These things may be useful. Sino ba naman ang ayaw nito? Pero, dapat mayroon din tayong liwanag na nakikita. Pero hindi sila ang Diyos. Mayroon tayong Diyos. And when people trust great men apart from God, they will eventually be disappointed. Because the only safe foundation is the Lord Himself. Alam nyo sa atin, praise the Lord, na meron tayong mga gifted men sa ministry ng word and sa ministry ng prayer. At dumadagdag ang nakikita natin ng mga kalalakihan sa pulpit na ito, and their gifts are being developed. And God may bless a faithful preacher, a faithful pastor, capable leaders. Or even God may bless generous members, mapagbigay. Kung kaya pati ang pera ng iglesia ay malaki. Alam nyo, these are gifts from the Lord. Hindi ko sinasabing wala yan. Yan ay pagpapalang ibinibigay ng Diyos. But, pero merong subalit, di ba? They must never become the foundation of the church's confidence. Kapag ang isipan na ng iglesia ay hanggat nariyan ang ating pastor, mga ngaral, at mga mayayaman na mapagbigay, we're okay. Ang totoo, mas nagtitiwala tayo sa tao kaysa sa ating Diyos. Naalala ko nung naranasan natin dati, nung ito ay, when was that? 10 years ago? Nung may mga nagre-resign at lilipat sa church o kaya ay may nawawala, may mga lumalapit sa akin, paano na ang koleksyon natin, pastor? Kasi alam nila na ito ay generous ang pagbibigay. Natandaan niyo ang turo ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, sa 1 Corinthians? Ang sabi ng iba, I am of Paul. Others says, I am of Apollos. I am of Cephas. Tinuwid sila ni Apostol Pablo. Mga lingkod lamang yan. What makes the church increase and the work of God increase ay ang Diyos. I watered,
I planted, Apollos watered, but God gives the increase. Paul and Apollos were only ministers. God was the one who gave the increase. In the same way, the church today must appreciate faithful ministers, but give ultimate glory to God alone. In fact, the church must not measure strength or success by numbers, by money, by kung gaano kalaki, how huge ang building ng church. Or even, ito bang church na ito ay may influence sa presidente natin, sa government natin. Pwede namin kayong pabaksakin dahil sa aming impluensya at dami. No, we must not measure those strengths. Mari tayo magpasalamat na malaki at marami ang ating mga members. Mayroon tayong malaking gusali. Mayaman tayo sa pananalapi. But this cannot replace holiness, love, and obedience to God. At ito ang ginawa ng Diyos sa Huda at sa Jerusalem. Natandaan niyo yung kwento sa Bible, sa Old Testament kay Gideon, nang siya ay makikipagdigma sa kanilang kaaway, at nang siya ay nanawagan at nagbilang ng kanyang mga kawal, 32,000. Pero sabi niya, hindi pa rin to sapat. Pero marami na ito, 32,000 soldiers. Anong ginawa ng Diyos? Binawasan at ginawang 300. 300! Bakit ang kawal na makikipagdigma sa kanilang kaaway ay pinaliit ng Diyos ng 300 so that Israel would not boast? Nasasabihin niyang, ang tagumpay ay dahil sa amin. It's like my own hand, ang sabi sa Judges chapter 7, my own hand has saved me. Ang nais ng Diyos, kung ikaw ay kanyang bibigyan ng tagumpay, galing sa Diyos yun. Kitang-kita na ang Diyos ang kumilos sa inyo. Sa church context natin, members of the church or the local church must honor leaders. Tinuro naman din yan sa Bible. Pero without idolizing them. At na yung kwento ng aking anak, mas mahal pa niya yung teacher. Feeling ko, mas mahal pa niya yung teacher kaysa sa amin. Alam niyo, may mga Kristiyano, mas mahal ang pastor kaysa sa asawa. Pag sinabi ni pastor, yes po. Pag sinabi ng asawa, ikaw na lang gumawa niyan. Same. Pag si pastor ang nag-text, bakit ka wala, nanginginig yun? Sigurado, Sunday, present, hi, pastor. Pag di ako tinext si pastor, hindi ako papakita. Sabi ko nga kanina, it is right to appreciate faithful leaders. It is just proper and right to listen to their preaching. O kaya kapag ikaw ay humingi ng payo, biblical counseling. And it is right in the eyes of God to support those who labor in ministry. But believers must never follow their pastor or their leader blindly or treat any person
as indispensable. Kahit nakikita niyong mali na yung pinangangaral ng pastor, o kaya yung kanyang payo ay para bang may nasa-sense kang, tama ba yun? At lalo na nakita mo sa scripture na mali yung sinabi ng pastor, pero siya ang pastor natin eh. Sundin na natin. Ito ang mga warnings sa atin. And so we thank God for godly leaders. We thank God kung tayo ay pinagyayaman niya sa ating mga pananalapi. We thank God kapag meron tayong mga volunteer workers. I mean, yung talagang volunteer. We thank God kapag may mga open doors and opportunities to share the gospel. We thank God kung bibiyayaan tayo ng bagong church building. But we must not make them our security. At kung tinanggal ng Diyos itong mga seguridad na ito, ano ako minsan, bakit nga pala tinanggal ito ng Diyos sa buhay ko? Maybe God is exposing where our trust has been o kung saan tayo talagang kumukuha ng ating pag-asa. Kung tinanggal ito ng Diyos, ano bang, brothers and sisters, pag-pray nyo ako, bakit? Tinanggal ng Diyos ang swerte ng buhay ko. Maybe He's exposing where your trust has truly been. Our hope is not in great men. Our hope is not in strong systems. Or our hope is not on visible success, but in the Lord Jesus Christ, who alone sustains us, His people. Nakatanggap tayo ng malungkot na balita ilang araw nakaraan. Friday, tama ba yun? Friday. Oo. Kami ay nasa Tagaytay noon. Pero nasa Batangas kami nung inatake at dinala nung namatay. Si Ging ay nasa Batangas, nasa Tagaytay na kami. Hindi ba narito lamang siya noong nakaraang linggo? Nakaupo, nananahimik, nahihilo, nakikipagbiruan. Kumaway pa't nagpaalam sa atin, tapos biglang hindi na natin siya makikita ngayong linggo. Napansin ba ninyo na ganun bilis ang buhay ng tao? Pag tinanong, ilang taon na siya? Kami ni Eve naguhulaan ng edad. Basta sigurado, 70 plus. At nung nakita namin yung picture, 72. Bigla tayong kinilabutan. Pero ang mensahe ay, ganun lang ang buhay ng tao. Sa mata ng Diyos. Kaya, nasa ang inyong tiwala? Nasa inyong sariling kalusugan? Nasa ang inyong tiwala? Nasa mga taong tumutulong sa inyo? At kapag ka sila'y humiling, di mo mapahindian? Nasa ang ating tiwala? Ilagak natin ang ating tiwala sa Diyos. Iniisip ko minsan, pag ako'y namatay, kinuha na ng Panginoon, of course, Christians, diretso, pumapasok pa kaya sa isip ko na, sayang, sana dinagdagan ko pa yung aking paglilingkod sa Panginoon. Meron pa kayang ganun? O wala na? Dahil papuri na sa Panginoon. Naitatanong nyo ba sa inyong sarili yon?
Lagi nating sinasabing, maglilingkod ako sa Panginoon, pero next year na, Lord. Dami pa akong problema. Dami pa akong alalahanin. Isa ring paalala, because life is brief, ang buhay ay talagang napakaikli. Pangalawa, di natin alam kung kailan tayo ang mamatay. Ang Diyos lang ang nakakaalam yan. Hindi nga rin alam yan ni Satanas. Isa lamang ang may alam niyan, ang Diyos. And so, as an individual Christian, ano ang ating gawain? Ano ang ating desisyon sa buhay? Well, sabihin mo na, hindi pa ako mamatay. Malusog ako eh. Last week, may post at pinagpipray na isang theologian, na isang scholar, naglalakad lamang, binangga ng sasakyan sa US. Naglalakad lamang. At pagbangga, diretso ICU, at sinabi ng asawa, salamat at may improvement, pero di pa makapagsalita. Kagalang-galang na theologian and scholar, nabangga. Saan siya naglalakad? Mga puti yun, kaya masunurin yun. Hindi katulad natin, mahilig tayong tumawid kaanan, di ba? Tumatawid na hindi lumilingon. And these are the people that they would only cross streets using pedestrian lanes. Hindi dahil malusog, malakas, kaya natin, ay para bang siguradong-sigurado tayo na everything will just be fine bawat araw. No. Only God knows. Kaya't hanggang may hininga tayo, huwag tayong wawalay sa kalooban ng Diyos. At habang kaya natin, ibahagi natin ang kaloob ng Diyos para sa iglesia, para sa kanyang kaharian, anuman. Because God alone is our true support. God alone is our ruler. And God alone is our refuge. Let's pray. O Diyos, tulungan niyo kami at turuan po ninyo kami ng patuloy na ang aming confidence ay wag po naming ilagak sa mga bagay na material at pisikal. Kung mayroon kaming mga pisikal at material na blessing, pasalamatan namin kayo, sambahin namin kayo. Unahin namin ang papuri at parangal sa inyo. Ngunit wag ang mga blessings na ito ang maging dahilan na kami ay mawalay sa inyo. At kung ang lahat o mga blessings na ito ay inyong tinanggal sa aming buhay, wag po kaming magtampo o sumama ang loob. Sa halip, ituro nyo sa amin at ipakita kung bakit po ito nawala sa aming buhay. Turuan nyo kami na sa bawat sandali, walang aksidenteng nangyayari sa aming buhay sa mundong ito. Mapabuti man o hindi. Makapagbibigay man ito ng kasiyahan o ng kalungkutan sa amin. Naway maging maliwanag sa amin that the Lord God of hosts is doing all these things. This is our prayer in Christ's name. Amen.